Vlog number 5. Magluluto kami ng sinigang sa miso para sa aming tanghalian dahil ngayon ay day off namin. Isa nga pala to sa mga pinaka-paborito kong luto. Ito yung isda na malaki talaga. Ang pinaka-favorite part ko dito is yung ulo niya. Kasi dito talaga mataba yan. Tingnan nyo naman mga idol, o diba? Yung iba siguro hindi kilala yung isda na to. Sa tuwing magugustuhan ko nga na magluto ng miso, itong isda lang talaga na to ang binibili ko at wala nang iba pa. Bumili nga lang pala ako ng 1 kilo niyan. Kasi 4 lang naman kaming mag-uulam. Yung mga bata kasi hindi naman talaga nag-uulam niyan. Madalas na inuulam nila is hotdog, manok, ganun lang. Yung una ko nga palang gagawin dyan ay lilinisin ko muna yung isda. Malinis na yan pero lilinisin ko pa ulit. O diba, ang arte ng lola mo. Medyo may natira-tira pa kasi yan na hasang at konting kaliskis. Kaya naman syempre super duper dinodoble ko talaga ang paglilinis niyan para talagang walang lansa and masarap syempre. Alam nyo naman na sobrang sela ni Papa J. Pagkatapos kong linisin, hiniwa ko na rin itong kamatis. 3 nga lang pala yung nilagay ko dyan. So, ganyan ko lang siya hihiwain ng medyo maliit nga lang ng konti. Tapos, syempre, sunod na rin natin tong sibuyas. Isa lang din ang hiniwa ko dyan kasi panggisa lang naman. And hindi pwedeng sumobra dahil kapag nasobrahan sigurado iiyak na ako niyan. O sino dyan yung mga katulad ko na habang naghihiwa ng sibuyas ay napapaiyak na lang bigla. Akala mo tuloy nakikipag-away ka sa sibuyas. Pagkatapos ko nga hiwain yung bawang, syempre hihiwain ko na rin yung luya na pangtanggal ng lansa. Mas masarap kasi yan pag nilalagyan ng luya. Ano yan, tinatanggal ko na rin yung pinakadulo ng sili. Hindi rin talaga makokompleto yung sinigang sa miso kapag walang siling green. Eto naman yung mustasa, ito talaga yung pinaka-partner ng sinigang sa miso. Pero kapag ka hindi panahon yan at wala kayong mabili, pwede rin namang lagyan ng pechay. Dahil nga nasa likod bahay kami, nagdala na rin ako dyan ng panghugas ng gulay kasi medyo malayo-layo. Makakapagod kaya yung balik-balik. Wala kasi ako sa tunay na kusina namin. Eto na nga yung mga hinanda ko. Eto na nga yung isda. At yung mga panggisa ko naka-ready na dahil tanghali na rin. Tara, sisimulan na nating gisahin. Unahin natin yung bawang, then next yung sibuyas. Hahalo-haluin lang natin yan. Then isinunod ko na nga rin dyan yung kamatis at yung miso. Yan yung nagpapasarap dyan. Set aside lang sa gilid ng kawali, then ididip lang natin yung isda. Ayan. Sasangkotsahin lang ng konti para hindi siya malansa. Eto na nga siya, nilagyan namin ng konting tubig at pakukulo-kuloin na nga lang yan. Mabilis lang tong maluto mga idol, kaya ayan, nilagay ko na yung sili at yung mustasa para malanta na siya. Pangit na nga kasi pagka nadurog yung isda, so kailangan ayan, sabay na siya sa kulo. Naglagay rin pala ako ng konting sinigang mix sa miso. Pwedeng ito lang yung gamitin nyo kapag wala kayong nabiling miso sa may palengke. Ang sarap na ito mga idol ha. Amoy pa lang talaga. Nakakagutom na sigurado. Mapapa-extra rice na naman ako neto. Tikman na natin kung masarap ang lasa and mamaya kakain na nga. So yun, thank you mga idol. And kung gusto nyo yan lutuin, madali lang po yan. No pang inaantay mo, lutuin mo na yan.